Sayaw kikay, sayaw kikay. Basketball, basketball, ang sarap sa ang tulala, para sa pamilya, sasayaw lang. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Kamusta mga Lods? Sa araw na ito, tayo ay babalik sa isang panahon, na talagang nagpabago ng mukha ng showbiz, at popular culture, dito sa Pilipinas, ang unang dekada ng 2000s, kung kailan, isinilang ang isang grupo, na naging paksa ng maraming usapan, papuri, at pagtatalo, at ito ay, ang Viva Hot Babes. Ang Viva Hot Babes, ay opisyal na binuo, ng Viva Entertainment noong 2003, sa pamamahala, ng kanilang pangkalahatang tagapamahala, na si Vic Del Rosario Jr. Noong panahong iyon, ang industriya ng showbiz, ay naghahanap ng bagong uri ng sensasyon, matapos ang panahon ng mga sikat na love team, at balladeers noong 90s, isang grupo ang umusbong, na mas matapang, at mas modern ang imahe. Ang Viva ay pumili, ng mga batang babae, na may kakayahang umawit, umarte, at humarap sa publiko, ng may kumpiyansa. Karamihan sa kanila, ay nagsimula bilang commercial models, o baguhang aktres, bago sumali sa grupo. Ang unang hanay ng miyembro, ay kinabibilangan, nina Katrina Halili, Christine Reyes, Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, at Gwen Garcia. Lahat sila ay may kakaibang ganda at personalidad, na agad na nakakuha ng pansin. Kilalanin natin, ang bawat isa, sa kanila. Maui Taylor. Si Maureen Antupaz Faison, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Maui Taylor, ay ipinanganak, noong June 28, 1983, sa Brighton, England, na may lahing Briton, at Pilipino. Isa siya, sa pinakakilalang miyembro ng grupo, at tinawag na, Hot Babe ng Bayan. Katya Santos. Si Katya Santos, ay ipinanganak, noong February 6, 1982. Isa siya, sa mga pinakamatagal ng miyembro, ng grupo. Nakilala siya, sa kanyang mga pelikulang sexy, at sa kanyang paglahok, sa iba't ibang programa, sa telebisyon. Andrea Del Rosario, o Andrea Ann Villanueva del Rosario sa totoong buhay, ay ipinanganak noong November 27, 1977, sa Metro Manila. Siya ay isang aktres, modelo, at dating politiko, na nagsilbi, bilang bise-alkalde ng Calatagan, Batangas, mula 2016, hanggang 2019. Nakilala rin siya, sa kanyang mga pelikulang sexy, at sa kanyang paglahok, sa iba't ibang programa, sa telebisyon. Jen Rosendahl, ay half Filipino, half German actress, at modelo. Nakilala siya, sa kanyang mga pelikulang sexy, at sa kanyang paglahok, sa iba't ibang programa, sa telebisyon. Sa kasalukuyan, siya ay isa ng ina, at kasama sa sitcom, na, Pepito Manaloto.
Gwen Garcia. Si Gwen Garcia ay ipinanganak noong May 7, 1981, sa Tuba. Siya ay isang aktres, modelo, at DJ. Nakilala rin siya sa kanyang mga pelikulang sexy at sa kanyang paglahok sa iba't ibang programa sa telebisyon. Miles Hernandez, kilala rin sa pangalang Nicola Jane. Siya ay isang aktres at modelo na nakilala sa kanyang mga pelikulang sexy at sa kanyang paglahok sa grupo. Christine Jaca ay ipinanganak sa Davao City. Siya ay isang aktres at modelo na nakilala sa kanyang mga pelikulang sexy at sa kanyang paglahok sa grupo. Hazel Cabrera ay ipinanganak noong November 8, 1983, sa Cebu City. Siya ay isang aktres at modelo na nakilala sa kanyang mga pelikulang sexy at sa kanyang paglahok sa grupo. Shiri Bautista ay ipinanganak noong April 20, 1980 sa Cagayan de Oro. Siya ay isang aktres, mang-aawit, mananayaw, modelo, at pintor. Nakilala rin siya sa kanyang mga pelikulang sexy at sa kanyang paglahok sa iba't ibang programa sa telebisyon. Ang kanilang pangalan na Hot Babes ay sadyang ginamit para magpakita ng kanilang matapang na imahe, habang ang Viva ay nagpapatunay ng kanilang kaugnayan sa isa sa pinakamalaking entertainment company sa bansa. Sa panahong karamihan ng mga artista ay mas konserbatibo ang hitsura, ang Viva Hot Babes ay nagpakita ng pagiging bukas sa pagpapahayag ng kanilang katawan at sekswalidad. Ito ay bago at kakaiba para sa maraming Pilipino, kaya agad silang naging paksa ng mga usap-usapan. Gumawa sila ng mga pelikulang may mature na tema na naging hit sa takilya, mga kanta na maharot at mapanukso na naging sikat sa radyo, tulad ng Bulaklak at Kiss Kiss, at mga commercial na talaga namang nagpapakita ng kanilang kagandahan. Ang lahat ng ito ay tumugma sa gustong panoorin at pakinggan ng mga manonood noong 2000s. Ilan pa nga sa mga pelikulang kanilang ginawa ay ang mga sumusunod. Viva Hot Babes, noong 2003. Ito ang kanilang unang straight-to-video na produksyon na nagpasimula ng uso ng ganitong uri ng content sa Pilipinas. Naging paksa ito ng debate dahil sa kanilang matapang na tema, ngunit may R18 classification para sa kanilang pang-adult na mga manonood. Viva Hot Babes Gone Wild, na kilala rin bilang In the Flesh, noong 2004. Ito ay isang dokumentaryo, tulad ng isang video, kung saan ay sumali ang mga miyembro sa mga hamon at sagot sa mga forbidden questions ni Mo Twister. Mayroon din itong mga eksenang pagsasayaw at pagpapakita ng kanilang katawan. Viva Hot Babes Gone Wild 2, noong 2007. Ito ang ikalawang bahagi ng serye na patuloy na nagtatampok ng mga hamon at personal na tanong para sa mga miyembro. Sukdulan, noong 2003, kasama sina Katya Santos at Hazel Cabrera sa pelikulang may mature na kwento tungkol sa pag-ibig at pagnanasa. Ugat, noong 2003. Kasama si Gwen Garcia sa pelikulang ito na may tema ng krimen at paghihiganti. Ligalig, noong 2006. Kasama rin si Gwen Garcia sa pelikulang ito na pinagbibidahan ni Cesar Montano na may tema ng pagkabalisa at kahihiyan. Lalamunan, noong 2008. Kasama si Hazel Cabrera sa pelikulang ito na may kwento tungkol sa isang babae na nahaharap sa mga problema sa kanyang sariling buhay at relasyon. Ilan naman sa mga mapanukso at sikat na kantang kanilang ginawa ay ang mga sumusunod. Bulaklak. Ang kantang Bulaklak ay inilathala noong 2003 bilang kanilang debut single at muling inilathala noong 2005 sa album na Best of OPM Novelty Hits. Ang nasabing kanta ay nilikha at sinulat ni Lito Camo.
Ang kantang Bulaklak ay kilala sa kanyang doble na kahulugan at sexual na pahiwatig na naging dahilan ng pagiging kontrobersyal nito noong panahon ng pagsikat. Sa panlabas na anyo, ang liriko nito ay nagsasalita tungkol sa isang uri ng bulaklak, ang bango nito, laki, at kulay. Ngunit sa ilalim nito, ang mga salita ay maaaring bigyang kahulugan na may kaugnayan sa sexualidad at pagpapahayag ng sarili. Ang nasabing kanta ay naging isang malaking hit noong 2000s, lalo na sa radyo at videoke bars. Ito ay isa sa mga pinakakontrobersyal na kanta ng dekada dahil sa kanyang liriko, ngunit naging bahagi rin ito ng pop culture ng Pilipinas na nagpasimula ng pag-uusap tungkol sa pagpapahayag ng sexualidad sa musika. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Kikay. Ang kantang Kikay ay inilathala noong July 6, 2004 bilang bahagi ng kanilang single na may pareho ring pamagat at kalaunan ay isinama rin sa kanilang album na Basketball noong 2005. Ito ay nilikha at sinulat ni Christian V. Martinez. Ang kantang Kikay ay may maloko at masayahing tono na tumutukoy sa uri ng babae na mahilig magpakyot, maging malambing, at magpakita ng kanyang personalidad sa pamamagitan ng kanyang pananamit at kilos. Ang mga liriko nito ay may mga taludtod na naglalarawan ng iba't ibang uri ng damit tulad ng T-back, tube top, at flip-flop, pati na rin ang ilang kakaiba at nakakatawang kwento tungkol sa pagpapakita ng sarili at pakikisalamuha sa ibang tao. Katulad ng ibang mga kanta ng Viva Hot Babes, mayroon din itong ilang bahagi na may dobleng kahulugan, ngunit ang pangkalahatang tono nito ay mas nakatuwaan kaysa sa seryoso. Ang kantang ito ay naging isang hit noong panahon na iyon dahil bahagi ito ng pop culture ng Pilipinas noong unang dekada ng 2000s. Sa nakaraang taon, nagkaroon ito ng muling pagbabalik ng katanyagan sa pamamagitan ng TikTok, kung saan nagkaroon ng Sayaw Kikay Challenge, at ang mga tao ay sumasayaw sa kanta at ibinabahagi ang kanilang mga pagsasama-sama sa plataporma. Sayaw kikay, sayaw kikay. Basketball. Ang kantang Basketball ay isang sikat na kanta ng Viva Hot Babes na inilathala noong 2005 kasama sa kanilang album na may parehong pangalan. Ito ay isinulat at kinompose ni Lito Camo at may tugtog na masaya na may paksang tungkol sa pagtataguyod ng laro ng basketball bilang isang paraan ng ehersisyo at kasiyahan. Ang kanta ay may malakas na beat na angkop sa pagsasayaw at ang mga liriko nito ay naglalarawan ng mga aspeto ng paglalaro ng basketball tulad ng pag-dribble, pag-shot, at mga tuntunin ng laro. Mayroon din itong mga taludtod na nagpapahayag ng kasiyahan at pagkakaisa na dulot ng laro, pati na rin ang pagpapahalaga sa kakayahan at pagsisikap ng mga manlalaro. Basketball, basketball, ang sarap-sarap. Bagamat may matapang na imahe, marami sa kanila ay nakikita ng mga tagahanga bilang mga kaibigan na mababait, masaya, at totoo. Nakikita sila sa mga variety show na nagpapakita ng kanilang katatawanan at kakayahang makisama na nagpapa-approachable sa kanila. Para sa ilang tagahanga, ang Viva Hot Babes ay kinakatawan ng pagpapalaya, ang kakayahang gumawa ng sariling desisyon tungkol sa kanilang katawan at karera, kahit na laban sa ilang sosyal na pamantayan. Ipinakita nila na maaaring maging malakas at may sariling boses ang babae.